Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we're gonna talk about of how to open a savings account on East West Bank. At madali lang ba itong mga requirements? Just keep on watching. So guys, before we proceed this video, please do subscribe to my YouTube channel for more updates. And don't forget to click the notification ring bell button and follow my social media accounts on Instagram and Twitter at RayRaynatics. So, ayun lang guys. And, it's been a long time na since ngayon lang akong gumawa ulit ng vlog kasi sobrang busy ko na. So, I had a chance to create this kind of vlog. Random vlog lang siya guys. So, ayun. So, pag-uusapan po natin ngayon kung paano mag-open ng savings account sa East West Bank. So, in my case guys, I open up the savings account on East West is regular savings lang. Which is cost siya ng 2,000 pesos. Kasama na siya ng debit card guys. Next naman is meron naman din siyang passbook which is cost siya ng 5,000 pesos. And then lastly, yung passbook with ATM savings which is cost siya ng 10,000 pesos. Pero sa case ko guys, ang pinili ko na lang is regular savings para hindi ganun kabigat sa kamay kung anong laman, kung ano yung laman ng pera natin doon sa bangko. So ayun guys. Tsaka ito guys, ito yung pinagtataka ng mga tao kung bakit nababawasan yung pera nila doon sa sa mga savings account nila. So ang rason nito guys kung bakit nababawasan is pag hindi niyo na-meet yung yung maintaining balance ng halimbawa, kailangan talaga 2,000 pesos yung talaga maintaining balance. Tapos kung hindi like halimbawa pag nasa 1.5 na lang yung natira sa savings account, usually guys pag hindi nyo ma-meet yung yung maintaining balance, nagkakaroon siya ng charge which is 500 pesos. So yun yung pinagtataka ng mga tao kung bakit nababawasan yung pera nila doon sa savings account nila. So para iwas yung ganun, kailangan wag na natin galawin yung 2,000 pesos natin doon sa sa savings account natin. Doon sa sa regular savings. Pero kung sa passbook naman, 5,000, wag yun nagagalawin yun. Tapos kung passbook with ATM naman, wag yun pag 10,000, wag yun na talagang wag yun nang galawin yun guys. Para iwas tayo mabawasan ng para maiwasan tayo sa mga charges, ganito ganyan. So ayan guys, iwasan na po natin yun. Okay? So, ayun nga guys, regular savings yung kinuha ko para hindi mabigas sa kamay, which is 2,000 pesos lang naman yung initial deposit and maintaining balance din guys. So, the next is, ano nga ba yung mga requirements? Ano nga yung mga requirements na yan? Yan yung dapat tututunan guys. Diyan lang! So, ayun guys. Regarding dito sa requirements, ang pinaka requirement nila is one valid ID lang. One valid ID lang guys. Meron ka ng savings account ng East West. Yun. So wala nang iba guys, wala nang ibang documentos such as proof of address and proof of income, etc. etc. Isang valid ID lang guys. Meron ka ng savings account ng East West Bank. Pero kailangan guys ang valid ID which is kailangan primary siya, primary government ID. Ang na-present ko nitong ID ko is yung postal ID. Ay, gusto i-share ko lang guys, pero kung ano yung para hindi niyo makita yung mga ibang personal data ko dito sa ID ko para iwas scam na lang din. So ayun guys, yun yung ko na-present ko dun sa bangko. Tapos ayun, may savings account na ako. So ayun guys, yung requirement na yun, meron ka lang regular savings dun sa Tapos within 3 to 5 banking days, makukuha mo yung debit card mo, which is ito yung itsura niya.
Ayan siya guys. Ito yung itsura ng debit card. So ayan. Tinapan ko rin yung yung mga ibang info ko para pero para ma-aware kayo po ng itsura ng debit card. So ito siya guys. Ito yung debit card niya. At magagamit nyo rin to hindi lang dito sa Pilipinas kundi worldwide. Ayan. Accepted siya worldwide. Basta kailangan may nakalagay na visa. Yung mga visa affiliated dyan. So, yun guys. Nagagamit ko siya worldwide kasi meron ako nagamit ko to kasi meron ako na purchase dun sa ibang bansa. Pero hindi ko lang sabihin ko ano yun. So, ayun. Gusto ko lang naman i-share sa inyo guys. So, ayun guys. Ganun lang kadali guys. One valid ID lang. Tapos meron ka ng savings account ng East West Bank. So, ayun. Tsaka guys, may future din akong gagawin sa East West which is mag-open account din ako ng checking account. Which is, yun yung pinakamura guys na like 5,000 lang. Kasi may checking account ka na. Pero syempre, kailangan guys, within 6 months, kailangan nyo muna kailangan 6 months muna. Tapos, ayun, tsaka ka makakaroon ng checking account. Tapos yung initial deposit niya is 5,000. Wala nang iba. Tapos ipipresenta lang ulit ng valid ID. And ayun guys, hindi naman katulad sa ibang bangko guys like mga 10,000 or 25,000 or 30,000. So ito guys, dito talaga sa East West, napaka-convenient talaga ng So ayun guys, pero hindi ko naman pinopromote guys base lang dito sa mga experience ko dito sa And most of all guys, priority ka ng East West. Priority nila ako. Pero hindi lang ako guys, syempre kayo din. Don't worry. So ayun lang naman guys. That's all for the day. And for more videos, just click the I button. And please, sa mga bagong dyan, kung bago lang kayo dito sa sa channel ko, please do subscribe to my YouTube channel for more updates. So, thank you guys for watching. I hope to see you again soon. Bye guys.